Good evening, my dear brothers and sisters, Good evening, Father. and greetings and blessings as well for all those who are with us through our live streaming sa Facebook page ng Chapel of the Eucharistic Lord. Ang pagpapala ng Diyos ay sumainyo. Meron minsan isang bata na nagbiyak ng nyog at nililinis yung bao. No? Nakita siya nung tatay niya. Nak, anong ginagawa mo? Sabing gano'n ng bata, tay, nililinis ko po yung bao. Oy, bakit? Kasi po, naalala ko po, nung nakabasag na ng maraming pinggan si Lolo, no? Ginawa niyo siya, pinalitan niyo yung plato niya ng bao. Kaya po ngayon, gumagawa na po ako para sa inyo. May kurot, ano? But, yeah, most of the things that we learn from our parents, from the adults around us. Kadalasan ang mga bata natututo kung ano ang nakikita niya sa mga magulang at sa mga nakatatanda. Well, actually, even sa sinapupunan pa lang, there's already an exchange of elements from the mother and the child. So, no, yung bata na-absorb kung ano yung mga nakikita at nakakagisnan niya mula sa mga magulang at sa mga nakatatanda. And one thing that we should learn and we should teach our children is forgiveness. And we cannot teach forgiveness to children if we ourselves do not know how to forgive. And maybe that is the thing that Jesus reminds us today. Dapat tayong magpatawad. We should forgive. Kaya kapag yung kapwa mo, if your brother wrongs you, no? If your brother sins, rebuke him, and if he repents, forgive him. Pag nagkamali pa ng 7 beses sa isang araw, sabi ni Jesus, at lumapit sa iyo at nagsabing, I'm sorry, forgive him. Siguro kung tayo sasabihan ni Lord nito, wow, Lord ha, easier said than done. Hindi naman ganun kadali ang magpatawad eh. And even yung ikaw yung lumapit para magsabi ng I'm sorry, ay mas mahirap. But Jesus teaches us today otherwise. Ano? Kailangan gawin natin ang magpatawad sapagkat ito ay tanda ng isang tunay na Kristiyano, isang tunay na tagasunod ni Kristo. Pero ano nga bang madalas na nangyayari? Sabi ko nga, hirap na hirap tayong magpatawad. Bakit ako magsusorry? Hindi naman ako may kasalanan. Siya yung nauna, siya yung magsorry. Pride. Yung yabang natin, no? Sasabihin pa natin, over my dead body. Over my dead and beautiful and sexy body. O, dinagdagan mo pa, di ba? Kaya po nagtatagal ang mga plot ng mga teleserye dahil madaming magsasaka. Magsasaka? Ang daming nagtatanim ng galit, ng poot, ng sama ng loob. At hindi marunong magpatawad. Well, dahil dyan, no, ikinapuyat mo yan. Di ba? Yung kaaway mo, yung nakasamaan mo ng loob, papahinga na, tulog na, no? Nag-fresh milk pa yan bago matulog para mahimbing, samantalang ikaw 3:00 na ng madaling araw, ikot ka pa ng ikot sa kama kasi iniisip mo yung sama ng loob mo at yung kaaway mo. Ay, napuyat ka tuloy. Hindi nagka-eye bags ka. Ay, pag malaki mo yung eye bags mo, pinagpuyatan mo yan. Di ba? But kidding aside, as I have said, this is not easy. Even the apostles, maybe dun sa pagsasabi ng mga apostol kay Jesus, Lord, increase our faith. But behind that words, increase our faith, maybe they are telling, lalo si Pedro, di ba? Sabi, magpatawad ka 70 times, 7 times. Lord, hindi ganun kadali. Pwede bang palakasin mo, palalimin mo yung pananampalataya ko para magawa ko yung pagpapatawad na yan? Di ba? Hindi madali. Yes, it's not easy. No, it's difficult, but it's not impossible. Mahirap, pero kayang gawin, kayang piliin. We forgive not only for the person who wronged us, who hurt us, we do forgiveness also for ourselves. Ginagawa natin yung magpatawad dahil gusto rin nating mamuhay sa kabutihan at kabanalan.
Forgiveness is one thing, reparation is another. Pero kung hindi tayo magsisimula sa pagpapatawad, paano magkakaroon ng reparation? And so, my dear brothers and sisters, no? Ito yung maaari nating gawin at ituro sa mga nakababata at sa bagong henerasyon. Huwag mamuhay sa galit at poot. Magpatawad. Gagawin mo ito, hindi lamang para sa nakagawa ng pagkukulang sa iyo, kung hindi para rin sa sarili mo at para maging halimbawa sa kanila. Remember St. John Paul II, no? Pope John Paul II then, and then St. John Paul II. There was a plot of an assassination for him. Diba? Sinubukan siyang i-assassinate, dinaplisan siya. But the time that he met the assassin, what did he do? He have all the reason, no, to get angry, no, para makaganti. But John Paul II forgave the person. Cherry Pie Picache, who remembers her? Hindi ba pinatay yung kanyang nanay? But when he saw the person who did it, what did she do? She forgave that person. Sabi ko kanina, yes, it's difficult to forgive, but it is not impossible. This is the grace that we would like to ask in this Mass, that like Jesus, no, we follow His example, we abide by His teachings. Even though it's hard, it is not impossible.